はい、皆さん、こんにちは。ジュニアと申します。よろしくお願いいたします。この動画は、南日本語の大発課について勉強しましょう。はい、それでは始めていきましょう。皆さん. So, sa lesson na to, pag-aral natin yung itong pattern na to, noun ga dekimasu, lesson 18 po, part 2. Kasi before na pag-aral natin yung mga dictionary form. So, ito na po yung continuing niya. So, noun ga dekimasu. Yung dekimasu po, ito yung can. Okay, can or can able. Is a verb which expresses ability or possibility. Yung kaya mong gawin or pwedeng mangyari. So example, Miss Leia can speak English. So ito yung kanyang ability ay magsalita ng English. So Rea-san wa eigo ga dekimasu. So yung automatic particle nito, yung dekimasu is particle ga. Yan. Kapag naka-potential na kasi tayo, yung particle o is nagiging particle ga. Mr. Lance can dance. Ranza-san wa dansu ga dekimasu. So, sinundan lang po natin yung pattern. Noun ga dekimasu. Ranza-san wa dansu ga dekimasu. Okay, next natin, verb dictionary form koto ga dekimasu. So, ibig sabihin pa rin nito, minasang is can. Yan is the verb which expresses ability or possibility rin naman. So, koto, to make it nominalize the phrase, then the verb convert into noun. So, si koto, ang trabaho nito, minasang, ginagawa niyang noun si verb. Okay, halimbawa, yomimas is to read. Magiging yomu siya kasi yung yomimas, ang katumbas niya is yomu. So, para maging noun si yomu, lalagyan lang natin siya ng koto. Para yung yomu is maging noun. So, kapag naging noun na po yung verb, pwede nyo na siyang lagyan ng particle. Yomu koto ga. So, pwede rin yung yomu koto o, yomu koto wa. So, pwede na natin siyang lagyan ng particle, minasang. Okay, kaya sa lesson na to, ang ating particle na ilalagay is ga. Okay, example, I can push the drawer. So, hikidashi o oshimasu. Kaso si oshimasu, minasang, ang kanyang dictionary form is osu. Then, after mo ma-dictionary form, lalagyan mo na yung koto para maging noun na itong osukoto. Tapos, pwede natin lagyan ng ga dekimasu. Hikidashi o osukoto ga dekimasu. Next, I can swim 500 meters. So, hindi lang yan puro positive, pwede rin namang naging gawing negative. So, 100 metro de oyogimasu. Kaso gawin natin siyang dictionary form para makabit natin yung koto ga dekimasen. Oyogu koto ga dekimasen. So, naka-negative siya. Okay, next natin, yung watashi no shumi wa noun desu. Okay, my hobby is dance. Watashi no shumi wa dansu desu. Next, my hobby is music. Watashi no shumi wa ongaku desu. So, madali lang po ito, no? Yung next natin, para maging concrete po yung ating pagkakasabi ng ating hobby, gawin nating watashi no shumi wa verb dictionary form koto. So, sabi dito, more concretely than the noun, yung kanina. Halimbawa, my hobby is listening to music. Before kasi, my hobby is music only. So, watashi no shumi wa ongaku desu. Pero ngayon, minasang meron na tayong specific listening. Kanina kasi wala. So, watashi no shumi wa listening to music ongaku o kikimasu. Gagawin natin si kikimasu dictionary form, kiku, para makabit koto. So, ongaku o kiku koto desu. Okay, kiku koto desu. Koto desu po ito. Okay, next, my hobby is to watch anime. Watashi no shumi wa anime o miru. Ayan. Tanggalin po natin isang o. Okay, miru. Siyempre, ang katumbas ng mimas is miru. Then, lagyan natin ng koto desu. Watashi no shumi wa anime o miru koto desu. Okay, next natin is verb dictionary for my ni before. Before I go to Japan, I will study Japanese. Kalapit na verb ni before, siya po yung i-conjugate natin into dictionary form. So, yung kalapit ni before is yung I go, yung go. So, Nihon e iku. Before I go to Japan. Nihon e iku. Instead na ikimas, kasi kailangan i-dictionary form yun muna.
Then, pag na-dictionary form na siya, pwede natin ikabit si maini. Nihoneiku maini. Then, sunod yung Nihongo benkyou shimasu. Next, I went to department store before I withdraw money. O, nakapunta na daw siya ng department store bago siya nag-withdraw. Yung before ulit, minasang katabi niyang verb, yung withdraw, siya yung gagawin nating dictionary form bago ikabit si maini. So, okane o hiki dashimasu dapat to yung to withdraw, hiki dashimasu. So, gagawin natin siyang dictionary form. Okane o hikidasu mae ni depato ikimashita. Okay, kailangan si verb po naka-dictionary form bago ikabit si mae ni. Next natin, si noun naman. So, si noun, kailangan lagyan nyo ng particle no bago ilagay si mae ni. So, noun no mae ni before. Okay, please pray before you meal. So, yung meal is shokuji. So, noun po ito. So, after the noun, lalagay natin yung no bago ikabit si mae ni. Shokuji no mae ni oinori shite kudasai. Next, set up the room before the party. So, yung party is a noun. Lalagyan natin ulit siya ng particle no bago ikabit si mae ni. So, pate no mae ni heiya o hiraite kudasai. Okay, next natin minasang is quantifier. Quantifier mae ni. Before ulit ito or pwede rin siyang ago minasang. Pag ago yung ginamit natin, yung ating verb is sa past tense. Pero pag before, ang verb is not past tense. Example, I need to go bed before 11. So dito, before yung ginamit. So, juichiji. Juichiji mae ni. So, wala ka nang ilalagay na particle no dito. Quantifier kasi ginamit. Juichiji mae ni nenakereba narimasen. I need to go to bed or I need to sleep. Okay, next gamitin natin yung ago, past tense. She resigned 2 weeks ago. So, kanojo wa 2 shukang mae ni yamemashita. So, dalawa yung pwede natin gamitin kay mae ni dito. Pag quantifier yung pinag-uusapan, before and ago. Pagka-ago, dapat yung ating verb is past tense. Pero kung before, hindi po naka-past tense. Okay, next, naka-naka, nai. So, yung naka-naka po, kailangan yung verb natin is naka-nai form or naka-negative. Ibig sabihin naka-naka, not too easy, struggling to, not able to, or can't seem to. So, example, I can't lose weight easily. Hindi madaling magpababa ng timbang, minasang. So, naka-naka po lalagay natin. So, taiji ga naka-naka ochimasen. So, yung ating verb naka-negative, ochimasen. Hindi madaling magpababa ng timbang. Naka-naka. It's not easy. This match just won't seem to end. So, itong larong to ay hindi pa yata matatapos. Can't seem to end. Won't seem to end. So, kono shiai wa naka-naka owarimasen. Okay, next. Zehi. Expression of hope and request. Or, ibig sabihin ng zehi, really. And strong desire po ito. So, madalas gagamitin natin dito lagi is si hoshi, tai form, and te kudasai. Halimbawa, gusto mo ng kuruma talaga. Gusto mo ng sasakyan talaga. So, zehi kuruma ga hoshi. Example, I really want to see Mount Fuji. So, yung desire mo is strong na makita mo si Mount Fuji. So, magagamit si zehi. Zehi Fuji-san o mitai desu. Next, please come to my birthday. So, yung desire mo, strong desire mo is makapunta siya ng birthday mo. So, zehi watashi no tanjobi ni kite kudasai. Okay, so minasan, kung may request kayo na ipaliwanag natin, try po natin ipaliwanag. So, comment down below na lang po kung ano ang ating request. Ay, kunojuge de warimashou. Tsukaresama deshita, minasan. Thank you for watching. Subscribe to my YouTube account, J Mercado. Follow my page, JNR Online Tutorial, and follow my FB account, Junya Mercado.